Day na naman po sa ating mga ka-agri. Ngayong araw na to ay mag-share na naman po tayo ng ating mga experience na naranasan dito sa ating munting farm, lalong-lalo na po sa ating maliit na kambingan. So dito po tayo. Kung nakita nyo po sa mga previous vlogs po natin, ito po yung dating kulungan ng ating kambing. So mababa po siya, 2 feet lang po ang taas. Ayan, yung doon sa dulo medyo nasira ko na po. I-renovate natin, gawin ng balay na malaki. So 2 feet lang po yung taas. At ganyan lang po yung sahig. Ito po. Ito po yung kwarto niya dati. Ito po yung lumang bahay ng kambing natin. At yung doon sa dulo ay mayroong screen na pag may nanganak, doon natin nilalagay. So ayan, naipon yung mga dumi nila dito. So far noong una ay okay naman po siya, kasi nag-start tayo sa 10 inahin ng kambing. At sinusunod naman po natin sa paglinis araw-araw yung dumi sa baba, kahit mababa siya. So okay naman po yung resulta. First year po natin okay naman siya, mababa naman po yung mortality. Pero nung dumating na po yung second year at dumadami na sila at nag-upgrade na rin po tayo, ay doon na po lumabas yung talagang kaibahan ng standard na pabahay sa ating mga kambing. Ang nangyari po dyan ay nanganak na yung ating F3 na binili ko. At pag ganyan pala na normal lang at maliit pa yung anak, ito lang dingding, iba yung resistance po ng mga may lahi na kambing. Kaya sa 5 na paanak ko, 2 lang ang natira. 3 ay namatay talaga. So yun, doon pumasok sa isip ko na iba talaga yung yung standard, ang height ng ating goat house. Kaya nakapag-ipon-ipon tayo at napag-desisyon na natin na gawan na sila ng medyo maayos talaga na bahay ng kambing. Standard din siya. At dito lang po sa tabi ay gumawa tayo ng bagong bahay ng kambing. Ito po ay mababa din tingnan dito sa taas. Pero yung elevation po nito sa baba, pag doon po tayo sa baba, titingnan po natin dito sa kabilang view. Pag dito po tayo tumingin, ayan po, mababa lang dyan sa taas, pero yung bandang ilalim doon mga 6 feet po siya ang taas. Kasi nasasabi kong 6 feet kasi masyadong pag tumayo ako dito nasa 5'5" ako eh. So ito po, pwede po tayong lumakad dito sa baba. Ayan po siya, standard na po yung taas. Balik tayo sa taas. At kung ano po yung mga experience natin sa mga nakaraan na hindi maganda, ay pag-aralan na natin na dapat hindi na maulit sa panibagong mga paanak po natin. Kaya andito na po siya. Yan po yung view. So sa gitna po yung hallway. Right side 6 na kwarto, and then left side 6 din po na kwarto. So dito sa left side iba po yung design, at dito sa right side iba rin po yung design, na depende po sa purpose. Ayan po yung itsura. Meron po siyang shared feeder sa bawat kwarto. Dito ko po nilalagay yung silage. Yung silage pwede din, yung buong napier pwede din, yung chop pwede din. Ayan po siya, yung design nya dito po. So sa 6, 3 feeder lang ang gagawin mo, kasi shared na yung 2 kulungan. At ang kagandahan po dito sa ganitong design ay ayan po, makikita nyo po yan na sa ilalim ng feeder, kita nyo po yan, mayroon siyang pwedeng
pagtaguan ng mga anak. Ayan po. Sa ilalim ng feeder. So bali yung ditong side, dyan siya sa kabila. At doon sa kabilang side, ito siya, yung may harang. So pag mayroong malapit ng mga anak at may maliit na anak, dito natin ilalagay. Ang ginagawa ko po dyan ay nilalagyan ko lang po ng karton yung dingding yan, palibot. Para hindi siya lamigan at safety po siya. Nanay niya lang yung kasama niya dito sa loob. Tapos pondohan lang natin pag hindi maganda pa, pondohan lang natin ang kumpay dito sa feeder nila. Ay pagpapainom na lang po ang ating po problemahin. Ganyan po siya yung design dito sa kabilang side. So bali yung 6 na kwarto, 3 feeder na may shared silang tigda 2 kwarto shared sa isang feeder. Ganun din po, kawayan lang po at saka yung ginawa ko ganyan lang siya. Ayan po design nya. Tapos ayan, puro kawayan lang halos ito. Ayan. Ayan po dito. Buong napier, ayan na lang pong natitira pagka naglagay tayo ng pahaba na napier. Hindi na kailangan mag chop chop. So dito naman po sa kabilang side hindi naman po shared feeder din po yung ginawa natin. Pero ibang design naman po. Itong design naman po na to ay letter V lang po siya. Tapos nilagyan ko rin siya ng ganito sa ilalim, yung kawayan kabilaan, na pwede rin siyang paglagyan ng silage or chop-chop na napier or either namang dahon na hindi siya mahuhulog gaya po niya So ang kabilaan po nito ay shared feeder din siya sa 2 kwarto. At yung ditong side sa kabila, dito yung papasukan ng ulo niya. Tapos yung dito naman po sa kabila, doon naman po banda yung pwede siyang pumasok yung ulo at kumain. Para hindi sila magbubulian. So yung ditong side, pagkain ng dito sa kabila at doon na side, pagkain ng doon sa kabila. Ganyan po yung yung design ng ating feeder. Bagong gawa ko lang po to kasi green pa po yung kawayan. Unti-unti lang natin siyang ginawa. Tapos improvise lang, bilog na kahoy lang gamit natin kasi kulang yung 2x2. Wala tayong budget. Ayan po yung nilalagay natin na hanggang dun sa kabila, same pa rin po yan. Another design, shared feeder, pero dito wala siyang pagtaguan ng maliit na baby. So ang lalagay natin dito na side ay puro puro medyo mga 3 weeks to 1 month ng anak kasama ang nanay or solo. Ayan po siya yung design. So ito po yung design ng ating bagong gawa na goat house. At yung dito nakapagpaanak na po ako dito ng na 3 weeks na siya at so far maganda naman po yung resulta kasi hindi siya lalamigan at walang magbubuli sa kanila kasi sarili silang kwarto. Yan po. Sa mga magtatanong po, ito po yung ginamit ko dito na materials. Maabot po siya ng mga 20,000 yung magpachinso ng kahoy. Suhol ko dun sa pagputol ng kawayan, alambre, pako. Kasi yung pagpakuan po nito sa baba, puro kahoy po to, puro 2x2. At yung 20 piraso na 0.4 na yero. So, kinwenta ko po siguro, pati kasi snack ko na siguro yan. Nasa 20k siya halos. Wala pa pong labor yan, kasi ako lang po ang gumawa. Ayan, yung size po nito ay 20 kulang siya sa 21 feet by 12 feet. So, ayan po yung view. Ito yung paakyat. Tingnan natin ulit. Dito tayo. Ito po yung view nya. Paakyat. And dito tayo. Dito yung hallway.
At kabilaan ay kwarto. So ayan lang naman muna po ang ma-share natin ngayong araw. Thank you so much for watching. Shoutout po sa mga ka-agree po natin na lagi nakasuporta. Thank you so much. God bless everyone. Bye bye.